complaint natin, una, tungkol sa grave threat na binaba ni VP Sara Duterte laban sa mga matataas na opisyal. Pangalawa, tungkol sa 612.5 billion in confidential funds na hindi na ipapaliwanag kung paano siya ginasta. Pangatlo, yung mga allegations of bribery na naganap sa DepEd habang siya ay nanunungkulan bilang kalihim ng departamento. Pang-apat, yung undeclared wealth po niya sa kanyang mga SALN. At panlima, yung tungkol sa involvement niya po sa mga EJ case na naganap ng panahon ng administrasyon ng kanyang dati. So, yun po. We hope na sana mabilis na po itong maresolbahan dahil, again, kung hindi dahil sa mga procedural issues na naganap last year, dapat resolve na yung case na to, dapat may decision na tungkol kay VP Sara Duterte, pero nakaabang pa rin po yung taong bayan dahil sa mga nangyari, dahil sa mga pagkukulang ng iba't ibang mga institusyon. Pero tayong mga mamamayan po, again, ginagampanan po natin yung ating kulin na manindig laban sa korupsyon, laban sa lahat ng wrongdoings na nakikita natin sa pamahalaan. Maraming salamat. As a petitioner, ulitin ko lang po, many of us are part of the initial complaints, yung nakaraan last year, at inuulit lang po namin na isampa pa rin, kasi sa pulsa simula, buo po ang aming paniniwala na dapat na po nating makita kung ano ang katotohanan tungkol sa mga aligasyon na nakita pa natin ng panahon po ng Quadcom. Kaya po sa amin po, kung accountability po, kung ating sasabihin na bilang mga opisyal ay dapat sila ay maging malinis, managot, transparent, ay dapat na lang po matuloy itong ating hinihingi. Ang hinihingi lang po namin ay mailabas na po ang ebidensya, makita ng taong bayan, mabigyan ng tamang proseso para na po matapos itong issue. Uulitin po namin, pati si Vice President Sara, nagsabi na po na gusto rin niya sanang ma-clear ang kanyang pangalan. So, sawan-sawa na po tayo sa mga doublespeak, sa failure ng ating institutions na gawin lang ang tama. At amin pong pinasasalamatan ang aming dalawang endorser na kasama namin dahil sa aming pong buong palagay, sa kanila po yung pag-asa na ang ating mga institusyon ay tuloy-tuloy pong maninilbihan pa rin sa interes at pangangailangan ng taong bayan. Congresswoman De Lima. Okay. Yes. I am here as an endorser, one of the two endorsers of this impeachment complaint. The other one is Representative Percy Santana. Why? Bakit po ako nag-endorse sa impeachment complaint na ito? First, because I believe in the cause or the causes of the complainants. Second, I believe na meron talaga na mga grounds, mga batayan, impeachable offenses laban o pwedeng i-prove at mapuprove during the hearings sa Committee on Justice. At natatandaan niyo po, dati po ako spokesperson of the first group of complainants. As mentioned ni Kiko D, and also by Doc Guy Claudio, most of the complainants of this impeachment complaint are also the complainants of the first impeachment complaint filed on December 2, 2024. So as spokesperson then, nakita ko yung ebidensya at nakita ko na naman because the complaint basically and essentially raises the same grounds as the previous complaint. Mas condensed lang, mas streamlined lang, mas pinawasan lang yung mga dating mga naka-enumerate na grounds doon sa unang complaint. It's about time na panagutin na si VP Sara. At matatandaan din po natin, at alam naman po natin na as mentioned already, ay yung pag-dismiss ng impeachment complaint o yung pag-declare as unconstitutional nung impeachment process ay on technicality lang, on procedural grounds. Wala pa tayo sa substantive. And that's why this new petition is just really a reiteration of the substantive grounds of the previous complaint. Thank you.
Usog lang po. Ngayon po kasama natin yung 17 matatapang na mga citizen complainants. Ganito din po yung nangyari noong unang impeachment complaint that we filed almost 2 years ago. May mga kababayan tayo na naging matapang, manindigan para panagutin ang mga nang-aabuso sa kapangyarihan at nagnakaw sa kaban ng bayan. Kanina po on the way here, may mga nagsasabi, recycle daw po yung complaint. Gusto nating address yan. Hindi ito recycled complaint kasi hanggang ngayon, hindi pa sumasagot ng personal si VP Sara Duterte sa mga kaso ng katiwalian, pang-aabuso sa kapangyarihan at pagnanakaw sa kaban ng bayan. Hanggang ngayon, yung original complaint na final natin, hindi pa siya nagkaroon ng day in court. So ito ay isang mahalagang proseso na pinanghahawakan talaga ng mga kababayan natin para panagutin ang mga nang-abuso sa kapangyarihan. Kung akala ni VP Sara Duterte ay lusot na siya dahil doon sa teknikalidad sa naging desisyon ng Supreme Court, narito ngayon ang 17 matatapang nating mga kababayan, kumakatawan sa milyong-milyong Pilipino na nanawagan ng pananagutan sa mga nang-abuso sa kapangyarihan. Kaya po ang ating panawagan sa ating mga kababayan, subaybayan po natin ang proseso ito. Huwag nating payagang makalusot ang mga nagnanakaw sa kaban ng bayan at pagtago sa mga teknikalidad.